Hello, hello, hello. 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 Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y tumayo. Sabi po sa awit 101 to 2, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, panglingkuran siya, kusa lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Yan po. Umawit daw po tayo ng may kagalakan at may tuwa. Ang puso ko'y sumasayaw tuwing pinupuri kita, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sumisigla sa tuwing ika'y inaawitan. Problema ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Ang puso ko'y sumasaya tuwing pinupuri kita, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sumisig tuwing inaawitan. Problema ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Kung ikaw may problema, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya sa kanyang pangako. Tayo'y makakaasa, ang likod niyang tapat, kanyang ililigtas. Ang puso ko'y sumasayaw kung pinupuri kita, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sumisigla siya'y inaawitan. Problema ko'y nawawala kapag ako'y nasa iyong presensya. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Diyos, Panginoong Jesus. Kung ikaw may problema, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya sa kanyang pangako. Tayo'y makakaasa, ang lingkod niyang tapat, kanyang iligtas. Kung ikaw may problema, huwag kang malulungkot. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya sa kanyang pangako. Tayo'y makakaasa, ang lingkod niyang tapat, kanyang ililigtas. Ang lingkod niyang tapat, kanyang ililigtas. Ang lingkod niyang tapat, kanyang ililigtas. Yes, hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon.
kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon.
Hallelujah. Yes, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan. Ang dulot mo sa tuwid-tuwid na tugon ko'y pagsamba. Pasanin naglalaho sa ating pagtatagpo. Ang buong puso at buhay sa'yo iaalay. O Diyos, ika'y karapat-dapat, pagalayan at pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. O Diyos, ika'y karapat-dapat, pagalayan at pagsamba, tanging hangarin ay ikaw ay sambahin. Ang tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Ang tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Yes, hallelujah. Panginoon, let's praise you. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon,
umulan man, bumagyo, Panginoon, nandito kami, Panginoon, upang sambahin ka at puriin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng kaligtasan, Panginoon. Binigyan mo kami, Panginoon, ng gift, Panginoon. Lord, maraming salamat sa bawat gising namin, Panginoon, na ikaw ang nandyan, inaalagaan kami at pinoprotektahan. Kasama na po ang mga pamilya namin, Panginoon, na pinapalangin na wala dito o nandito man, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At pinapalangin po namin na yung ibang kapatiran, Panginoon, na hindi nakatin, Panginoon, kung may problema man sila o wala, Panginoon, pinagpipray po namin sila, Panginoon, na matanggal na yun, Panginoon, at makatin sila dito, Panginoon, sa sambahan, Panginoon, upang ikaw ay purihin, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming pagkakasala, Panginoon, sa isip, sa gawa at salita, Panginoon. Ito pong samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, welcome po natin ni Sitsa. Welcome sa'yo, kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalo ngayon. Aming panalangin, nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus, at siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Welcome sa'yo, kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalo ngayon. Aming panalangin, nawa sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus, at siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Hallelujah. Dumako na po tayo sa Tithes and Offering. Tinatawagan ko po si Brother Samuel para sa Tithes and Offering. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa aming pong pag-start na service ngayong maga, Lord. Lord, samahan niyo po kami dito sa aming pong every Sunday na aming pong pagtitipon-tipon dito sa simbahan. Kami po, Lord, na nakikinig na inyo pong salita. Bagaman kami, Lord, na umaawit sa inyo, Lord, na harapan, Lord. In Jesus' name, Amen. Sabi po sa Kawikaan 3:9, parangal mo si Yahweh sa pamagitan ng inyong mga kayamanan at mula sa inyong mga pinakainam na ani, siya'y inyo ring hangdugan. Yan po ang sabi po dyan, pangaralan po natin si Yahweh sa pamamagitan ng kayamanan. Yan, di lang po sa faith po natin. Handugan din po natin na ang ating Panginoon sa kayamanan po natin. Onti man o wala, yon, magbigay po tayo. Yan. Paparangalan po tayo ng Panginoon natin si Jesus. Yan. Yan, tinatawagan ko na po si Rasha para sa special number.
Hello, hello. Ay, no? Napakagandang awitin para sa Panginoon natin ng Diyos. Ah, ano naman po, ating announcement, yun. Every Wednesday, yan, meron po tayong prayer meeting. Yan po, kung gusto pong umaten ng prayer meeting, 6 hanggang 9. Yan po, ng gabi. And then sa ano po natin, Sunday worship po, ayan, nagsisimula pa tayo ng 10 hanggang 12 po. And then sa ano na po, Saturday, yan po. Gusto nyo pong makapunta po sa mga malaman yung may katanungan, yan po. Pwede po kayong umaten ng 4 hanggang ano po, hanggang 6 ng gabi, yan po. Tinatawagan ko na po si Pastor para sa Word of God.
Pumalakpak po tayo. Purihin po ang Panginoon Diyos. Muli po ay palakpakan po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah. So, okay na siya. Yung clicker. Ah, so, maganda po yung inawit po kanina na po, yung give thanks na po sa ating pong Panginoon Diyos. Alam niyo po, doon po sa aking pong pagtuturo po doon sa kapulisan, sa NCR, Police District, lagi ko po itinuturo po sa pagsisimula ng aming pong gawain ay ang magpasalamat po sa ating pong Panginoon Diyos. So nakikita ko po, no, sila po ay may authority. May mga ranggo, matataas na opisyal, pero merong mas authority sa lahat sa kanila. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon Diyos. At nakikita ko po sa bawat pagpapasalamat po nila, hindi ko po nakita doon yung yung kataasan po ng dinadala nila po. Nakita ko pa rin po sa kanila yung pagdating po sa Panginoong Diyos, mababa po talaga sila. Hindi po nila kayang taasan ang ating pong Panginoon Diyos. Kaya madalas ko po narinig sa kanila ay salamat sa pagliligtas, kasi mga kapulisan po yan. Salamat sa pag-iingat, salamat sa wisdom, salamat sa health. At wala po akong narinig na salamat sa mga tinatanggap namin eh. So ibig sabihin talaga, ang pagpapasalamat po sa Panginoon Diyos ay yung pong blessing na nagmumula po sa Kanya. Wala pong iba, kundi po yung dugtong na buhay sa bawat isa. Amen po ba doon? Kayo po mga lahat ay nagpapasalamat dahil may panibagong araw ngayon, panibagong linggo, na ang linggong yan, ang buhay na yan ay dinugtong ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po. So tayo pong lahat ay tumayo po para po sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit sa sandaling to. Nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon Diyos, dahil Lord, panibagong buhay, panibagong araw ay pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos, dahil hindi namin alam ang bukas, maaring kinabukasan ay wala na kami. Pero Lord, kami lahat ay narito dahil, Panginoon, alam namin na dinudugtungan mo, Panginoon, ng aming buhay. Sa bawat challenges, Panginoon Diyos, ay sinasamahan mo kami. Kaya Lord, maraming po salamat. At bago kami lumapit siya, Panginoon Diyos, ang paglilinis mo, Panginoon Diyos, ang aming hinihingi. Lord, sa mga bagay na aming inisip, sinalita, Lord, sa mga bagay na hindi sinasadya, sa mga bagay na sinadya namin, Panginoon Diyos, sino man, Panginoon, ang aming, Lord, napasakit ang damdamin, kami po, Panginoon Diyos, ay humihingi ng kapatawaran na nagmumula sa iyo. Upang, Lord, yung aming mapapakinggang salita na nagmumula sa iyo, ay magtuloy-tuloy itong pagpapala sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga isipan. Upang, Lord, sa bawat pagkilos po namin, sa bawat araw, ay, Lord, naihahayag ang kabutihan mo sa bawat isa. Kabutihan mo sa amin. Maraming po salamat, Panginoon Diyos. Dalangin din po namin, sandaling ito, ang iyong banal na Espiritu Santo, ang siyang humawak sa bawat isa. Ikaw pa rin, Panginoon Diyos, ang magbigay ng wisdom, Panginoon Diyos, sa aming mapapakinggan, Lord, na maging buhay ito, Panginoon, bilang patotoo para po sa amin. Samahan mo kami sa sandaling ito. Ikaw siyang maitaas, wala na pong iba. Ito po ang panalangin na mayroong pagtataas sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. At tayo pong lahat ay, okay na ba yung PowerPoint natin? Nagre-restart pa, no? Okay. Alam niyo po sa pagtuturo ko po doon sa NCR Police District ay sabi po nila ay mabuti ang Panginoon Diyos dahil alam niyo po, ang nakita ko po doon ay wala po silang itinataas kung ano po yung mga tinatangkilik nila. Pero sa kanila pong kalagayan po talaga, maayos na po yung kalagayan nila eh. At doon ko po nakita talaga na kahit po may mga karamdaman, nagre-request sila ng prayer para mapagaling yung mga kasama nila na meron pong karamdaman. Hindi lang mga kasama nila, kahit yung mga nasa malayong lugar na kamag-anak nila ipinapanalangin namin. So ano po nakita ko po doon? Mahalaga po talaga ang nagpapasalamat po sa ating pong Panginoon Diyos. Dahil talaga naman po siya po ang nagbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan natin sa bawat araw na ating pong
hinaharap. So purihin po ang ating pong Panginoon Diyos. Ngayon po ay basahin pong muli natin ng simulan na po natin. So tayo po ulit tayong lahat para po bilang paggalang po sa ating pong sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Tayo po lahat ay sabay-sabay na basahin po yan. Okay po, Luke 9 verse 61 hanggang 62. May isa namang ayan, sige, pwede na po tayong maupo. Salamat po sa pagkabasa po ng salita po ng ating pong Panginoon Diyos. Po. So ang title po ng ating pong pag-aaralan, yung mensahe po sa umagang ito ay All In for Christ. Ano ba sa Tagalog ng All In for Christ? Unang-una, ano ba ibig sabihin ng all in? Lahat, di ba? Lahat. So tingnan natin muna, ano ba ibig sabihin ng all in? All in is buong-buo ang commitment ibinibigay ang lahat ng kaya. So, ibig sabihin, buong-buong commitment ang binibigay natin sa ating pong Panginoong Diyos. At siyempre, ibinibigay ang lahat ng kaya na po. So ang may naibigay po niyan ay ang tunay daw po mga tagasunod ni Kristo ay dapat sumusunod ng may buong puso at hindi na lumilingon pa sa dati nilang ginagawa. Okay, bago po ako magtatanong muna po ako. Sino magsasabi sa atin na ang pagsunod ay 50-50? 50% sa Panginoon Diyos, 50% sa sarili. Parang sinasabi natin sige, 50% sa Panginoon Diyos, and then ako, magtatrabaho muna. Okay, susunod ako sa Panginoon Diyos, 50%, ako naman mag-aaral muna. Okay, sino nagsasabing ganon? Sino nagsasabing 100% dapat sumunod? Ayan, 100%. So, tanong ko ito, ganyan. Ilang porsyento ng pagsunod ang inilalaan natin sa ating Diyos? A, 100%. B, 75%. C, 50%. D, 25%. O E, 0%. Sino nagsasabi sa atin ng A? Ayan. B. Ayan, B. Tapos C, sino yung C? 50 lang, 50% lang. Okay. Tapos D, 25%. E, 0%. Okay. Alam niyo po, ang kailangan po ng Panginoon Diyos ay 100%. Kaya nga sabi po, di ba, kung babasahin po natin yung Matthew 22 verse 37, love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Ano ba? Soul, okay. Bakit sinabi with all your mind? All, ibig sabihin lahat ng ating kaisipan. With all your strength, with all your soul, na po. Lahat po ng mga pinaplano natin, lahat po ng emotion po natin sa Panginoon Diyos, na po. At siyempre po with all your heart, na po. Ang laman po dapat ng ating puso ay ang ating pong Panginoon at siya po ang ating pong sinusunod. Amen po ba doon? Ang laman po ba ng ating puso ay ang pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos? Amen na po. Kahit bumabagyo, susunod ka sa ating Panginoon Diyos. Kahit sobrang init, susunod ka sa ating pong Panginoon Diyos. So sabi po kanina ay hindi daw karapat dapat sa kaharian ng Panginoon Diyos yung palingon-lingon. Ano po ba yung Ano nga po ba yung mga bagay na nililingon po natin? Ang paglingon sa nakaraan ng may panghihinayang. Kaya nga po tayo hindi makasunod eh. Kasi tumitingin po tayo sa nakaraan nang meron pong panghihinayang. Ang iba po ay ganito, no? Sana siya yung napangasawa ko. Kasi kung siya napangasawa ko, makakapaglingkod ako sa Panginoon. Diba? Kaya hindi makapaglingkod ngayon kasi panghihinayang ko doon sa nakaraan, no? Sana siya napangasawa ko. Pero nung napangasawa naman, sana hindi na siya napangasawa ko. Kasi hindi na ako makapaglingkod sa Panginoon. Ano nga ba talaga ang totoo? Ano pa?
pagkapit pa rin sa dati nating buhay. Ano po ba yung mga dati nating buhay? Siyempre yung barkada, bisyo. May bisyo pa ba tayo? Meron pa din. Inom. Hmm. Ano pa? Sugal. Pero sabi po ng Panginoon Diyos, huwag kayo magpakalasing sa alak, ha? Magpakalasing po tayo sa banal na Espiritu Santo. Ano po? Ah, walang problema sa alak, pero ang magpakalasing ay bawal po yan. Hindi po dapat ginagawa po natin. Kasi po, ang katawan po natin ay pag-aari po yan ng Diyos. Nasa sa atin po ang banal na Espiritu Santo. Kapag sinisira po natin yung katawan po natin, ay hindi po natin nalulugod ang ating pong Panginoon Diyos. Salamat po sa katapatan po. Ano pa? Ano po? Yung paglingon po sa dating buhay. Mas laging inuuna yung trabaho. Kesa sa ating buhay na po. Yung pong, ang inuuna ay yung hanap buhay at hindi na po tinitingnan yung nagbibigay buhay. Ganoon naman po talaga, no? Pero dapat ma-realize po talaga natin na kaya ka nakakapaghanap buhay ay binibigyan ka ng katalinuhan ng ating pong Panginoon Diyos, dinudugtungan ng buhay mo, at nagkakaroon ka talaga ng trabaho sa tulong po ng ating pong Panginoon Diyos po. So, ang nangyari lang po ay naghahanap po tayo, ay naghahanap buhay tayo na hindi po natin ina-acknowledge na ang source ng lahat ng kalakasan po natin, ng wisdom po natin, ay ang ating pong Panginoon Diyos. Kung uunahin mo ang Panginoon Diyos, mawawalan ka ba ng trabaho? Ayun ba? Ito pa, pag-aalinlangan sa pagtawag ng Diyos. Totoo bang tinawag ako ng Panginoon Diyos? Parang hindi naman eh. Ano pa inakita natin? Ano po? Totoo bang nagbibigay ng success ang ating pong Panginoon Diyos? So nawawala po yung nawawala po yung pagtitiwala, bagkus ay nagkakaroon po ng pag-aalinlangan sa ating pong buhay. Alam niyo po, isang maganda example, saan po kayo nakita ng isang, yung pong palingon-lingon, meron po bang successful na ginagawa na ang ginagawa po niya ay madalas lumingon sa kanyang ginagawa? Tulad po ng mga atleta. Saan ba ang sabihin niyo yung mga tumatakbo, ano ba yung tawag doon? Yung mananakbo. Ayan. Saan ba tingin nila? Ang focus lang naman diba, sa harapan. At hindi na po yan, imagine niyo po, no, isang athlete, no, tapos ang tumatakbo ka, panay ang lingon mo. Sa palagay mo kaya, mananalo ka? Hindi, di ba? Kasi nga, palingon-lingon ka. Sabi ng Panginoon Diyos, ang palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa karya ng Panginoon Diyos. Ito pang isang maganda example na po. Ang isang nag-aararo, ang focus niya ay diretso, di ba? Imagine niyo lang na kung palagi siyang lingon ng lingon, ano po magiging itsura kaya ng inaararo niya? Hindi po diretso, paliko-liko na yun. Okay, ano po? Pati yung mga nagdadrive, di ba? Titingnan po natin, wala pong nagdadrive na panayansilip po doon sa salamin. Yung nakikita po yung likod. Ang tingin lamang po niya ay sa harapan. Kaya po ang tanong ko po sa bawat sa ngayon ay may mga bagay ba tayo sa nakaraan na patuloy po tayong hinihila palayo sa ating pong Panginoon Diyos. Kabiguan, pati po yung karangyaan nga po paglingon pa rin yan no? Ano pa? Kahirapan. Ano pa? Karamdaman. Kaya hindi po tayo makasunod sa ating pong Panginoon. Marami po tayong dahilan. Tandaan po natin. We are living in grace. Kung tayo pong lahat man ay merong karamdaman, kung tayo sumusunod, alam niyo po yung biyaya po ng Panginoon Diyos, siya po nagbibigay po sa atin ng kagalingan. Maaari ay nandyan yan, hindi pa complete healing. Pwede pong ganun dahil may layunin sa atin ng Panginoon Diyos. Pero kung nagpapagamit po tayo sa ating Panginoon Diyos, under po tayo ng grace, ang biyaya ng Panginoon Diyos, patuloy na nagpapagaling sa atin kung ang focus, ang sentro ay ang ating pong Panginoon Diyos. Tandaan po natin, wala pong nangihinang mananampalataya kung patuloy kang sumusunod sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po doon.
So, kung nakikita mo ang sarili mo na nanghihina ka, panalangin po natin, Lord, nanghihina ako eh. Bigyan mo ko, samahan mo ko ng kalakasan na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Ngayon, kung tatawagin ka ng ating pong Panginoon Diyos para sa isang gawain, may hahadlang ba sa iyo sa pagsunod? Dapat po, wala. Ano po? Sa pag-aralan po natin, ano po, ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Sabi po dyan ay, una, wholehearted commitment. Dapat po meron po tayong buong pagtatalaga. Yung ating pong pagtatalaga sa ating pong pagsunod ay 100% na po. Ano po, paano ba natin gagawin yan? Ano po? Paano po natin gagawin? Unang-una ay Christ must be prioritized. Ano po? Walang dapat manguna kay Jesus. Ano ba yung nangunguna kay Jesus? Tingnan niyo po anumang bagay ang inuuna mo kaysa sa ating Panginoong Diyos, iyon ang idol mo. Iyon ang Diyos-Diyosan mo. Alam niyo po, modern na po. Dapat, di ba sa Old Testament, nakikita po natin yung mga idols, nakikita po natin yung mga Diyos-Diyosan. Pero ngayon, modern na po ang ngayon, ang mga idols po natin. Ano po ba yung mga idol natin ngayon? Na nagbibigay, na nauuna kaysa sa ating pong Panginoon Diyos. Ano yung mga idol natin? O yan, cellphone. Sino may cellphone? Yan, may dala-dala na kayong idol. Idol yan ha. Ano pa? Dala-dala natin, pag yan ang inuna mo kaysa sa ating Panginoon Diyos, yan ang idol mo. Pero pag siyempre, ginagamit po yan para sa kalulahat, yan ang Panginoon Diyos, hindi yan magiging idol mo. Ano pa yung mga idol natin? Sige, ano pa? Cellphone, no? Tama, no? Meron nga dito sa akin, cellphone, eh. Ano pa? Yung mga apps. Apps, no? Yung Facebook. Yung Messenger. Ano pa? TikTok. Ano pa? No? Mga yan, ano? Alam niyo po ba, kahit po yung trabaho, eh. Kapag inuuna mo ang trabaho mo kaysa sa ating pong Panginoon Diyos, idol mo yan. Ano pa yung idol mo? Roblox na. Huwag kayong gagamit ng Roblox. Marami na pong nasisirang mga, mga estudyante. Ano pa yung nakikita po natin? No? Kahit nga po yung mga asawa, nagiging idol mo. Kapag inuuna mo ang asawa mo, kaysa sa ating pong Panginoon Diyos, idol mo yan. Maging yung anak po natin, idol po natin yan. Pag inuna natin sila, kaysa sa ating Panginoon Diyos. Ano pa? Boyfriend. Shota daw. O yung girlfriend. Ano pa? Kahit nga po yung pagkain nagiging idol natin, no? Kaysa manambahan ka, kain na lang ako dito, no? Yung comfort natin, nagiging idol po natin yan kasi inuuna natin ang Panginoon Diyos. Pero sabi po ng Panginoon Diyos, kapag siyang inuna natin, lahat ng mga bagay na yan, pagkakalob sa atin ng ating pong Panginoon Diyos na po. Tingnan po natin ating mga sarili sa ngayon. Tunay nga po bang inuuna natin ang ating pong Panginoon Diyos ng higit sa lahat? Sino sasabing amen? Amen po. Kayo naman po nakakasagot po niyan Inuuna ba natin ang ating pong Panginoon Diyos ng higit sa lahat? Ang ine-expect sa atin ng Panginoon Diyos, dapat siya ang inuuna natin. Wala na pong iba. Alam niyo po, ang pagsunod ay hindi po yan option. Hindi po siya pangalawang option. Po. Ang pagsunod po talaga natin ay yan na po talaga ang dapat maging lifestyle po natin. Po. Ano po ba yung sinasabi natin pag tayo po ay gustong sumunod? Ito po yung karaniwang sinasabi po natin. Pag may time, susunod ako. Busy ako masyado Pag may time na lang. Tayo pong mga mananampalataya ay dapat maging lingkod. Sa inawit po natin kanina, dapat maging lingkod po tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Ano pa yung kung bakit tayo nakakasunod, sinasabi natin, depende sa mood. Pag talagang ang ganda ng inawit namin kanina, itong mamaya, magiging mabait ako. Depende sa mood. Ano pa?
Ang pagsunod daw po ay depende kung maganda ang magiging sitwasyon. Pag yaman ko, susunod ako. Pag maayos ang kalagayan ko, physically fit ako, susunod ako sa ating pong Panginoon Diyos. Ano pa? Depende. Pag umaraw, okay, susunod ako. Pero pag umulan, baha. Diba? Sabi nga ng Biblia, tayo yung mga asin ng sanlibutan. Natutunaw daw yung mga asin pag nababasa eh. No, hindi po ganon. No. Depende kung umaraw, susunod ako. O kaya depende pag umulan, ay susunod ako. Wala po dapat sitwasyon. Lahat po ng sitwasyon natin, lahat po ng kalagayan natin, inaasahan po tayo ng ating pong Panginoon Diyos na sumunod sa Kanya. Marami pong mahirap na sitwasyon, karamdaman, susunod ba tayo sa ating pong Panginoon Diyos? Tandaan po natin, pag nandun ka na sa karamdaman at hindi ka na makatayo, ito sasabihin mo, Lord, sayang ang buhay ko. Nung malakas ako, hindi ako makasunod sa iyo. Pero ngayong nangihina na ako, gusto kong sumunod sa iyo. Ano pa? Sabi po dyan, Christ must be prioritized. Wala na po tayong unahin, kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa ating pagdidesisyon, wala po tayong unahin, kundi ating pong Panginoon Diyos. Higit sa lahat, unahin po natin siya para po tayong lahat ay makapaglingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Pangalawa, divided hearts cannot fully follow na po. Alam niyo po yung obedience, dapat po meron po tayong obedience po. Ang sabi nila ay delayed obedience is disobedience. Sumunod ka nga, pero late naman. Nakasunod ka nga ba? Hindi pa rin. Still, disobedience po yan. Alam niyo po, kung palagi po tayo nag-aalinlangan, nagiging mahina po yung ating pong pananampalataya at hindi na po tayo nakasusunod sa ating pong Panginoon Diyos. Po that? Tignan niyo po uli yung sinabi ko po. Ano po? Kung lagi po tayo nag-aalinlangan, nagiging mahina ang ating pong pananampalataya. Kung magbibigay ba ako sa church, pagpapalain ba ako ng Panginoon Diyos? Kung aatin ba ako sa church, pagpapalain ba ako ng ating pong Panginoon Diyos? Kung tutulong ba ako sa ministry, pagpapalain ba ako ng ating Panginoon Diyos? Alam niyo po, pinagpala na po tayo ng Panginoon Diyos. Ang gagawin na lang po natin, sumunod. Kasi po, pinagpala na po tayo, pagpapalain po tayo ng ating pong Panginoon Diyos. So, wala po dapat pag-aalinlangan sa mga utos ng ating pong Panginoon Diyos na po. Hindi pwede yung dalawang direksyon po natin, no? Dalawa po yung tinatanaw po natin. Direksyon sa sarili at direksyon kay Jesus. Ibig sabihin po ay meron akong plano sa buhay. Ito dapat mangyari na po. Pero siyempre, may plano rin ako bilang Kristiyano. Hindi po pwedeng ganon. Dapat 100% yung plano po natin ay nakadirekta sa ating pong Panginoon Diyos para sa lahat. Para sa ganon, lahat po ng pangailangan po natin, lahat po ng plano natin ay ipagkakalob sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Pangatlo, C. Commitment requires sacrifice po. May mga bagay na kailangan bitawan. Mga bagay na mahalaga sa atin na po. Bibitawan po natin yan dahil po sa ating pong pagsunod. Ibig po doon, nakasunod na po ba tayo sa ating pong Panginoon Diyos nang merong pagsasakripisyo? Sabi po ng iba ay kakanin mo na lang, ipang tutulong mo pa. Sino po rin nakaranas na po ng gumawa ng kabutihan na sacrifice po yung pansariling kapakanan? O inuuna muna ang sarili. Pero sabi po ng Panginoon Diyos, tanda po natin, ang ginawa ng Panginoon Diyos ay hindi po para sa kanyang sarili po. Ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa ating lahat. So, ganun din po, dahil po sa pagsunod po sa Diyos Ama po yan. So, ganun din po ang ina-expect po sa atin ng ating pong Panginoon Diyos, yung merong pagsunod at siyempre meron po tayong isinasakripisyo para po sa ating pong Panginoon Diyos po. Sabi po sa
Matthew 6:33, be seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Sa pagsunod natin sa ating pong Panginoon Diyos, sino po ba rito yung may mga ministry na? Yan. Sino ba rito yung gusto mag-ministry? So, ang pagsunod po sa Panginoon Diyos ay may ministry na po. Alam niyo po, isa po sa pwede po natin gawin sa pagsunod sa ating po Panginoon Diyos, maghikayat po tayo. Dito sa ating church, magsama po tayo ng hindi pa mananampalataya upang sa ganoon makarinig po sila ng salita ng Panginoon Diyos at makakilala sa ating pong Panginoon Diyos. Pwede po yun ang gawin po natin. Ano pa? Pwede rin po sa pagbibigay. Pwede rin po sa pananalangin sa bawat. Amen po ba doon? Lahat po ba ay nagkakaroon ng time para ipanalangin ang bawat isa? Amen po. Sana po, gano'n po ang mangyari na po. Ano po ang application po natin? Suriin natin ang ating mga priorities. Meron bang bagay, tao, o pangarap na mas mahalaga sa iyo kaysa kay Jesus? Ulitin ko po, meron bang bagay? Ano ba yung mga bagay na yan na mas mahalaga kay Jesus? Ano pa? Tao. Sabi ko na asawa, anak, boyfriend, boss. Ano pa? Pwede po nating nagiging mas mataas sila sa ating pong Panginoon Diyos. Ano pa? Mga pangarap na po. Isinasantabi natin yung ating pong pagtulong, pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos dahil sa mga pangarap natin sa buhay. Meron po nagsasabi, meron po ako narinig ganito, no? Isa po siyang nagbi-business. Sabi niya ay, meron po nag-advise. Hindi ka pwedeng tumulong sa iyong kapwa, maglingkod sa kapwa, magministeryo, kung hindi ka mayaman. Pag mayaman ka na, saka mo gawin yung paglilingkod mo. Pwede ka na magbigay ng donation, pwede ka nang tumulong, mag-isa iglesia, pwede ka nang tumulong. Siya na magsasabing 100% correct iyon. Siya nagsasabing incorrect yun. Sabi nga, ay ulitin ko po at meron mga mananampalataya, at meron pang mananampalataya, kakilala ko pa. Tinitingala ko pa. Pero yung po yung naging dahilan, paghinto niya sa kanyang ministry, nais niya munang magpayaman bago siya magministeryong muli at makatulong siya sa ating kapwa. Pero sabi po ng Panginoon Diyos, hanapin mo muna ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. At ang lahat ng bagay na ito ay ipawang idaragdag sa iyo. Idaragdag na lang, ibig sabihin meron ka ng blessing. Hindi po totoo yun. Kaya po, kung lahat tayo ay nasa, anumang sitwasyon na po, kung nandun po tayo sa kahirapan, karangyaan, nandun po tayo sa kalakasan, nandun po tayo sa karamdaman, anumang sitwasyon, tandaan po natin, tayo po ay unahin natin ang ating pong Panginoon Diyos. Kung nasa karamdaman ka, pinagagaling ka na ating pong Panginoon Diyos. Amen pa doon? Kung nasa kahirapan ka, inuuna mo ang Panginoon Diyos. Walang anak ng Diyos ang nagutom dahil sa pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos. Wala pong anak ng Diyos, maliban na lang kung layunin niyang kunin na po, walang anak ng Diyos na sumunod sa Kanya na mayroong karamdaman na pinahina lalo ng ating pong Panginoon Diyos. Lalo nga siya lumalakas na po. No, naalala kong muli yung aking pong isang ka-churchmate ko po, no. Kasama po sa aming grupo po yan. At nagkaroon po kami, naikwento ko na po sa inyo yan, sabi ko doon sa grupo namin, ano ba yung mga bagay na na nagiging problema natin para tayong lahat ay hindi makasunod sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi nila ay kailangan maghanap buhay kasi ang hirap bayaran yung mga yung kuryente, yung bills, yung Meralco, yung tubig na pamahirap ba. Tapos meron kang pang renta. Yung iba sinasabi, nagpapaaral ka ng anak. Marami silang mga dahilan, meron silang mga business na dapat atupagin na hindi pwedeng mawala sila. Lalo tigit pag may mga meeting po sa iglesia na po. At napunta po ako doon sa isang tao na meron pong karamdaman. Stage 4 cancer na po siya. Ano niyo po, sabi niya, ano yung nakakahadlang siya para hindi makasunod sa Panginoon Diyos? Sabi niya, ay ganito, basta ako ang mamatay, susunod ako sa Panginoon. Kahit mamatay ako, susunod ako sa aking Panginoon Diyos.
Salamat kung ako buhayin pa niya under grace. Salamat sa Panginoon Diyos kung buhayin niya pa ako. Salamat din sa Panginoon Diyos kung kunin niya ako. Basta ako, maglilingkod ako sa Kanya. Siya po, meron po siya cancer. At kumukuha po siya ng kanyang produkto doon po sa Max kasi nagbebenta ng ano yun, yung para sa mga consumer. Ibig sabihin, madaling araw, pumipila na siya at ibinebenta niya hanggang tanghaling tapat po. Ano po nakita ko po doon? Hindi po hadlang ang karamdaman para maglingkod sa ating Panginoon. Ginawa na siya ng Panginoon Diyos. Pero po yung patotoo niya ay naiwan po sa amin. Basta ako, patuloy akong maglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga nung panibagong meeting uli namin, nung mula na po siya, ano li yung problema mo? Nagtanong nga, ano ba yung mga problema nyo na nakakahadlang sa inyo? Isang tao po ang umiyak. Sabi niya ay ganito. Ang dami naming mga reklamo sa buhay, mga babayarin. Ang lakas-lakas namin, nagre-reklamo kami. Samantalang siya, lugmok na, nagagawa niya pa rin sumunod sa ating pong Panginoon Diyos. Ano pa ang sasabihin ko? May problema ba ako? Wala. Ang problema ko sa sarili ko. Amen ba dan? Palakpakan po natin ating pong Panginoon Diyos. Sabi po na John Piper, sabi po, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Mas nag-glorify po natin ang ating pong Panginoon Diyos kung tayo pong lahat ay patuloy na umaasa po sa Kanya. Wala po tayo ibang aasahan kundi po ang kapangyarihan, ang pangako po ng ating pong Panginoon Diyos. Pangalawa, sabi diyan ay forward focus faith. Ibig sabihin ay huwag kang palingon-lingon. Dapat po ay forward focus faith ka. Tingin mo lang ay dapat sa harapan. Ito lang po ang nais po ng Panginoon Diyos. Sumunod ka sa akin, wala ka na po dapat tilingunin. Sabi po diyan ay ito po yung pananampalatayang nakatutok sa hinaharap na po. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, kinakailangan po tayo pong lahat ay diretsyo lamang ang tingin kanino, ang sentro, sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi po diyan ay ganito. Looking back produces distraction. Pag panay po ang tingin po natin sa likod, nagkakaroon po tayo ng distraction. Sa inyo pong buhay, alam ko po marami po kayong mga bagay na nililingon po sa inyong mga buhay. Tandaan po natin yan, nagpo-produce po yan ng distraction. Nawawala po yung focus natin para makasunod. Nahadlangan ang spiritual na paglago pag panay ang lingod po natin. At dahil hindi tayo lumalago, bumabalik po tayo sa dati nating gawi. Kasi lingon ka ng lingon eh. Sabi po ng Panginoon Diyos, ay God called us forward. Dapat ay pasulong po tayo. Nais ng Diyos na mag-step forward po tayo sa Kanya. Amen po doon? Nag-step forward po ba tayo sa Kanya? O nananatili naman po tayo sa kalagayan po natin ngayon? Nakikinig and then uupo, and then pag-uwi, wala na. Step forward. Baguhin po natin ang lifestyle po natin sa harapan po ng ating pamamahay. Step forward. Makitaan po tayo ng pagbabago, makitaan po tayo ng pagsunod po sa ating pong Panginoon Diyos. May mas mabuting plano kaysa sa mga nakaraan natin na madalas nating nililingon. Kung tayo ay palaging step forward, pasulong, nakikitaan din po tayo ng paglago sa atin. Ngayon po doon, ang bawat isa po ba ay nakikitaan ng paglago sa kanyang spiritual na kalagayan? Okay. May prayer meeting tayo mamaya. Ngayon madalas natin narinig na po. Kung ang sagot mo ay, sige, aatin ako. Kasi gusto mong lumago. Ngayon ba dapat? Sa lahat ng mga taong naghahanap po talaga ng kalaguan, pupuntahan yung mga bagay na magpapalago sa iyo. Hindi yung pupunta mo mga bagay na magpapabagsak sa iyo. Kaya may prayer meeting tayo mamaya. Abay, anong magagawin mo? Umatin ka na. Ba doon? Salamat doon sa mga picture ng prayer meeting na po.
Kasi po, ang nagpapalakas po talaga sa atin ay ang ating pong Panginoon Diyos. Sabi po ng Panginoon Diyos, isa o dalawa o tatlo nagkakatay po sa aking pangalan, ay naroroon ako. Hindi lang naman naroon ng Panginoon Diyos. Ngayon ay may tayo sa tatlo. Sa palagay niyo po ba ay nandito lang po ba siya? At walang ginagawa. Tandaan po natin, akala po natin wala. Pero laging merong ginagawa ang Diyos. Hindi mo alam kung may karamdaman ka man sa sandaling ito, pinagagaling ka na ating pong Panginoon Diyos. Maaari, wala kang may problema ka ngayon na po. Pero nagbibigay ng provision ng ating pong Panginoon Diyos. Maaari ay hindi mo alam na meron kang karamdaman. Hindi mo na kinakailangan sabihin pa ng Panginoon Diyos. Pinagaling ka ng ating pong Panginoon Diyos. Yan po ang pananampalataya ko eh. Maaari meron na po akong karamdaman eh. Pero lagi ko po sinasabi, akala mo lang wala. Pero meron. Maaari, pwede ko sabihin, ang lakas-lakas ko. Pero hindi na sinasabi ng ating pong Panginoon Diyos, pinagaling na kita, hindi ko na pinalam sa iyo kung ano ang karamdaman mo. Salamat sa Panginoon Diyos. Maaari may karamdaman ka, pinagaling ka na ng Panginoon Diyos dahil sa iyong pananampalataya. Okay, ano pa sunod? Trust God's direction. Ibig sabihin, pag sinabing forward focus, pagtiwalaan po natin yung direksyon ng ating pong Panginoon Diyos. Yung direksyon po ng Panginoon Diyos, hindi po yan nagbibigay kasamaan, hindi po yan nagbibigay ng kasamaan para po sa inyo o mapasama o mapabagsak po kayo. Pagtiwalaan po natin kung ano po yung ibinibigay sa ating direksyon ng ating pong Panginoon Diyos. Huwag po tayo magtiwala dahil sa maganda ang plano po natin sa ating pong buhay. Tandaan po natin, mas maganda po ang plano ng Diyos para po sa ating lahat. Sabi po sa Philippians 3:13 hanggang 14, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, sabi ni Pablo, habang nililimot ko ang nakaraan, okay, sinabi po yan, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi akong patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. So, ang direksyon ng Panginoon Diyos, may reward po tayo. Sabi po niya ay ganito, no? Hindi karapat dapat sa aking kaharian ang mga taong palingon-lingon. So sabi po ni Pablo ay nililimot niya ang nakaraan po at ang nakikita niya ron ay yung pong buhay na nasa langit. Ayun ba doon? Kayo po ba ay patuloy pa rin yung pag-aalinlangan at hindi nyo tinitingnan yung direction natin, tayo pong lahat ay going to heaven. So, ine-expect po tayo ng Panginoon Diyos na sumunod sa Kanya anumang kaparaanan na pwede po nating gawin. Ano po ang application po niyan? Huwag hayaan ang iyong mga nakaraang pagkakamali, kabiguan o tagumpay o maging hadlang sa kasalukuyang pagsunod sa Diyos. Sino pa rito yung mahiyain? Sino mga walang hiya? Hindi kayo mahiyain. Hindi pala. Baguhin natin. Sino rito yung nagkaroon na ng lakas ng loob simula nung nakakilala sa ating Panginoon Diyos? Yung bang dati niyang ginagawa ay, Lord, ba't ganon? Sobrang sipag ko na. Hindi ikaw yan. Lord, ba't ganon kung magsalita ako? Iba na. Hindi rin ikaw yan. Lord, ba't ganon ang lakas-lakas ko? Mas masaya ako, pero ang dami kong ginawa. Hindi rin ikaw yan. Diyos ang sumasama po sa atin kapag tayo'y kumikilos sa ating pong Panginoon Diyos. Amen ba doon? Sabi po ng salita ng Panginoon Diyos, ang lahat sa atin ay binago na. Wala nang tumanggap po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Ang lahat ay binago na. Kasama na rin yung pagiging mahiyain po natin. Nabago na ba yung pagiging mahiyain natin? Mga walang yan. Nabago na. Hindi, uli natin. Ang lahat daw po, nung nakakilala na po tayo sa ating pong Panginoon Diyos, ay lahat ay binago na sa atin. Po. Kung mahiyain ka,
Hindi ka na mahiyain. Pero bakit nahiya ka pa? Kasi nililingan mong mahiyain ka. Pero ang katotohanan, hindi ka na talaga mahiyain. Meron ka na ng lakas ng loob. Bakit? Meron po tayong banal na Espiritu Santo. Mula nung tumanggap tayo, meron na po tayong banal na Espiritu Santo na siyang kumikilos sa atin, na siya ang nagsasalita po para po sa ating lahat. Kaya po yung pagkamahiyain ay hindi dapat natin yan, hindi na po nangyayari po sa ating sa buhay po mananampalataya. Maalala ko nga po, kahit nga po nung ako po hindi mananampalataya po, mahihain mo naman po talaga ako. Pero nagtaka na lang po ako eh. Pag nagsasalta po ako ng Word of God, ba't dire-diretso? Ba't ganon? Ang dami kong gustong ibahagi. Ba't ganon? Halos hindi ko na pagsalitain yung mga kasama ko. Bakit? Kasi nga, hindi po ako. Yung excitement po ng pagsunod sa ating pamamagitan ay nariyan. Kasi nga po, hindi po ako yon. Kung pumupunta ako sa isang bagay, sa isang lugar na malayo, dahil lang po sa pagsunod sa Panginoon Diyos, hindi na po ako ito. Ito po ay gawa po ng banal na Espiritu, gawa po ng Panginoon Diyos. Kung humahayo man ako kung saan-saan, o kung humahayo man ng ibang tao, sa bundok, o kung saan pa man na delikado, tandaan po natin, hindi na po sila yun. Yan po ay gawa po ng ating pong Panginoon Diyos. Ibig ba doon? Dapat po mayroon po tayong ganong realization na mga bagay na nabago sa atin bilang pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos. Tandaan po natin ang pagsunod po sa ating pong Panginoon Diyos ay hindi po yan nagbibigay kahinaan po sa bawat isa. At bagkos yan po ay nagbibigay kalakasan sa bawat isa. Gusto ko pong sinasabi ito, no? Akala mo lang wala, pero meron. Sa pagpunta niyo po rito, maaari nga po may nangyari na sa inyo eh. Di ba? Maaari may nangyari na po sa inyo yan, pero dahil mahal ka ng Panginoon Diyos, iningatan ka niya. Pwedeng na-hold up ka, o kaya pwedeng nadulas ka, iningatan ka niya. Po. Hindi na kinakailangan sabihin siya ng Panginoon Diyos na iningatan ka niya. Lagi siyang may ginagawa sa iyo. Pangatlo, sabi ni Martin Luther King, faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase. Ang pananampalataya daw po ay paghakbang. Kahit hindi mo natatanaw kung saan siya patungo. Pananampalataya sa ating pong Panginoon Diyos. Ibig po sabihin niyan, nagtitiwala po tayo sa bawat hakbang natin patungo sa ating pong Panginoon Diyos. Kayo po ba ay nag-aalala pa sa buhay po ninyo? Sa pag-aaral na po, nag-aalala ka ba anong magiging trabaho ko? Bilang pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos, no, naglilingkod tayo, nag-aalala tayo, ano ba magiging trabaho ko? Salamat dun kay, ano ba pangalan? Raisa? Yung kumanta kanina? Rasha, no? Alam niyo pa yung mga bagay, yung mga batang ganyan, na mula po doon sa church sa pinanggalingan ko din po, nakita po yung mga batang ganyan, simula pa lang ay nagpapagamit na, naging magaling sa kanilang academic sa school, naging professional sila at ilang basta professional. Talaga po may mga position silang pinangahawakan sa ating pong Panginoon Diyos. Bakit ko po sinabi? Bata pa lang, naglilingkod na sa ating pong Panginoon Diyos. Bata pa lang, nalugod na ang Panginoon Diyos. Kung nalugod ang Panginoon Diyos, maganda ang magiging plano sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya po sa mga batang nariyan, salamat po, may mga batang nariyan na po, sanayin po natin sila, hubugin po natin sila sa salita po ng Panginoon Diyos. Amen ba dan? So, sabi po dyan ay faith is taking first step na po. Makbang po tayo sa ating pong pananampalataya. Magsimula po tayo na po, kahit hindi po natin nakikita yung buong picture. Ang alam lang na po natin, kasama natin ang ating pong Panginoon Diyos. Pangatlo, last na po ito, kingdom readiness na po. Sabi po ng Panginoon Diyos, ang palingon-lungon ay hindi nararapat o hindi karapat-dapat sa kaharian ko. Kingdom readiness. Sa pagsunod po natin, dapat nire-ready po natin yung ating mga sarili papunta doon sa kaharian. Dapat po, ang pagkilis po natin, ang paghakbang po natin ay pagsunod, papunta po doon sa ating pong Panginoon Diyos na nasa langit na po. Ano po sinasabi dyan? God's kingdom requires faithfulness. Na po, dapat po maging tapat po tayo po sa ating pong pananampalataya. Na po, dahil po yan po isa sa mga required. Ang pagliligtas po ay biyaya po ng Panginoon Diyos. Pero
ang maging faithful, dapat maging faithful po tayo kasi po ang kaligtasan ay pwedeng mawala sa iyo kapag hindi ka nagiging tapat sa ating pong Panginoon Diyos na po. Grace ang biyaya po ng Panginoon Diyos. Pero pag dinesisyon mo na hindi makasunod sa Panginoon Diyos, maaari talagang, baka emosyon lang yan. Hindi ka naman talaga ligtas. God's kingdom requires faithfulness po. Ang kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng katapatan. Mahalaga ang pagiging tapat natin araw-araw. Sino rito yung pagdating ng Sunday, mabait. Dapat po araw-araw po tayong nalulugod po natin ng ating pong Panginoon Diyos. Ang Diyos ay naghahanap ng maaasahang lingkod. Amen ba doon? Tayo po ba lahat ay maaasahan lingkod? Paano po tayo naglilingkod po sa harapan po ng ating pong Panginoon Diyos? Ang katapatan ay tanda ng tunay na alagad. Okay, yun po, makita po natin dyan. Spiritual work needs focus po. Nakikita ng Diyos ang ating pong mga katapatan. Alam niyo po, anumang bagay ang ginagawa po natin sa harapan po ng ating pong Panginoon Diyos, ang mga bagay na yan ay hindi nasasayang sa harapan po ng ating pong Panginoon Diyos. Meron pong walang hanggan. Kaya sabi nga po, ito ba? Ang palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa aking kaharian. Pero kung tayo patuloy sumusunod sa ating pong Panginoon Diyos, mas malaki po yung gantimpalang nakalaan po para po sa ating lahat po. Okay. Ano po sinasabi sa Hebrews? Ayan po, pangatlo, the reward awaits those who endure. Oh. Amen po doon? Lahat po ng mga nagsikap, lahat po ng ibinigay po natin paglilingkod sa Panginoon Diyos, meron pong reward. Sino po rito yung nagnanais po ng reward sa ating pong Panginoon Diyos? Sino po? Amen po. Dapat maging amen po tayo. Hindi po. Pero yung reward po niyan, dapat po natin, meron po tayong, ang reward na gusto natin ay yung may pagsunod kung paano po natin hinahayag yung salita ng Panginoon Diyos sa ating pong kapwa. Hindi lamang yan, marami po tayong dapat gawin, siyempre po sa ating pong ubasan, sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi sa Hebrews 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amen po ba? Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Saan po ba kayo ngayon nananampalataya? Bakit ba marami tayong nililingon? Bakit hindi po tayo nagpapagamit sa ating pong Panginoon Diyos? Yan po ang mensahe ng Panginoon Diyos sa atin. Salamat sa mga patuloy na nagpapagamit sa ating pong Panginoon Diyos. Imagine niyo po, no? Siguro po magandang tanong ay, 5 years from now, paano mo tinitingnan ang iyong sarili sa harapan po ng Panginoon Diyos? Ikaw ba ay malagong ginagamit ng Panginoon Diyos? O ikaw ay isang stagnant Christian? Ang nais po ng Panginoon Diyos ay, okay, 5 years from now, 10 years from now, ano mangyari? Dapat malago na po tayo, ano po, sa harapan po ng ating pong Panginoon Diyos. Last application po natin, panatilihin ang iyong mata kay Jesus. Wala ka nang ibang tatanawin lang. Sino ka man, ano man ang kagalagayan mo, ang tanaw lang sa ating pong Panginoong Jesus. Siya ang nagbibigay buhay para po sa bawat isa. At huwag hayaang ilayo ka ng anumang makamundong bagay sa iyong tawag bilang lingkod ng ating pong Diyos. Sa ating pong pagsunod, mahirap bang sumunod sa Panginoon Diyos pag may pinagagawa sa atin? Mahirap. Walang madali. Amen ba doon? Kahit si Jesus nga, sumunod sa Diyos Ama, no? Ibinigay niya ang kanyang sarili para po sa ating lahat. Ipinako, hinagupit. Mahirap po talaga.
pero yun po ay sacrifice niya para sa ikabubuti po nating lahat. Yan po ang ine-expect po sa atin ng Panginoon Diyos, hindi para ipako ka. Ine-expect po ng Panginoon Diyos ang sumunod ka. Pagtitiwala bilang lingkod ng ating pong Panginoon Diyos. Lastly, conclusion po natin, ang tunay na pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng buong puso at buong pagtatalaga ng sarili para po sa ating pong Panginoon Diyos. Huwag na po kayo mag-alinlangan yan. Commitment po, dapat meron po tayong commitment, pagtatalaga na po ng ating mga sarili para po sa inyo, para saan po ba yung mga katawang na yan? Alam niyo po, hanggat may hininga po tayo, hanggat bata pa po tayo, salamat doon sa bata pa lang diligon sa ating pangwa. Hanggat meron po tayong hininga, anumang kaparaanan, gamitin ninyo yan para sa ikalulugod ng ating pong Panginoong Diyos. Tay, hindi po masama ang alak, ang masama magpakalasing. Magiging masama din ang alak kapag inuna mo ang alak kaysa ating pong Panginoon Diyos. Tandaan po natin, yung mga katangayan ay dapat maging kagamit-gamit sa anumang kaparaanan para po sa pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos. Huwag nyo nang intindihin kung may karamdaman ka sa Panginoon yan. Kunin man yan o kunin man yung katawan natin o palakasin pa yan, Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Pangalawa, ang paglingon sa nakaraan ay maaaring humadlang sa ating paglugo at paglilingkod sa Diyos. Kasi nga, kaya hindi tayo makapaglingkod. Marami po tayong mga nililingon. Paano na aking pamilya? Paano kami mabubuhay? Tandaan po natin, ang Diyos ang nagbibigay buhay. Wala pong mananampalataya ang ginutom po ng ating pong Panginoon Diyos. Last, kung nais natin maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, dapat tayong magpatuloy na nakatuon kay Kristo at huwag nang lumingon pa sa iba. Palakpakan po natin na ating pong Panginoon. To God be the glory. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo po para po sa ating pangwakas na panalangin. Purihin ka, Panginoon Diyos, sandaling ito. Lord, sa iyong mensahe, Lord, maikli yung verse na ginamit po namin. Kami tinawag mo, Panginoon Diyos, upang sumunod sa iyo. Dahil, Lord, meron kang gantimpala na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Sabi mo nga, Panginoon Diyos, ang lumilingon, ang patuloy na lumilingon sa likod o sa nakaraan ay hindi nagiging karapat-dapat sa iyong kaharian. Salamat sa iyong mensahe. Paalala, Panginoon, sa bawat isa na kami ay mga mananampalataya na, Panginoon Diyos. Inaasahan mo kaming lahat, Panginoon Diyos, na kami ay sumunod sa iyo. Ano mang kaparaanan, Panginoon Diyos, pananalangin po sa aming kapwa, paghayo, Panginoon Diyos, pag-imbita sa aming kapwa para, Lord, makadinig ng iyong mga salita, Lord. Ano mang kaparaan, pagbibigay, Panginoon, sa iglesia, pagtulong, Panginoon, sa mga gawain. Alam namin, Panginoon Diyos, hindi namin ito magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Ang lahat ng kalakasan, Panginoon Diyos, ay nagmumula sa iyo. Kahit kami, Panginoon Diyos, mayroong karamdaman, alam namin, Panginoon Diyos, na kami ay pinagagaling mo na dahil kaming lahat, Panginoon, ay nais mong patuloy na gamitin sa iyong ubasan. Salamat, Panginoon Diyos, kami ay pinagagaling mo kahit kami sa kabila ay mayroong karamdaman. Sabi nga, Panginoon, kanina ay ng inawit ay dapat kaming magpasalamat. Sabi, though we are weak, we are strong. Kahit, Panginoon, kami ay nasa panahon ng kahirapan, Panginoon Diyos, pero sa tulong mo, Panginoon Diyos, kami ay nagiging malakas, matagumpay. Kahit, Lord, kami ay sinasabing mahirap, Panginoon Diyos, pero dahil, Panginoon, kami po ay sinasamahan mo, Lord, lahat ng blessing, lahat, Panginoon, ng karangyaan na nagmumula sa iyo ay ipinagkakaloob mo sa amin. Tinatalaw lang namin, Panginoon, yung kalagayan namin, Panginoon, sa sandali ito. Kami, maaari sandali ito, ay nasa panahon ng kahirapan. Pero, Lord, hindi namin tatanawin ganun kung kasama ka namin. Ang lahat ng yaman, Panginoon, ay nasa amin na dahil, Lord, kasama ka namin. We are living under grace, Panginoon Diyos. Hindi mo, Panginoon Diyos, paghihirapin ang iyong mga anak. Dahil, Lord, kung kami maaari ay pagyamanin mo at mawala kami sa iyo, hindi mo na naisin yung Panginoon Diyos. Sapat na, Panginoon Diyos, yung binibigay mo sa amin sa bawat araw ng hininga po namin. Maraming po salamat sa sandaling ito. Dalangin po namin, Lord, na basbasa mo, Panginoon Diyos, ang mga salitang ito upang sa ganun sa aming pang-araw-araw na buhay,
bilang lingkod, bilang mga mananampalataya, Panginoon Diyos, ang sentro, ang focus, Panginoon, ng aming pananampalataya ay wala na pong iba, kundi ikaw lamang. Dahil Lord, sabi mo nga, Panginoon Diyos, kung ikaw ang magiging sentro ng aming buhay, magiging maayos ang magiging kinabukasan po namin. Dito pa lamang po, Panginoon Diyos, sa lupa. Maraming po salamat sa iyong biyaya. Dalahin po namin, Panginoon Diyos, ikaw siyang patuloy na magselyo sa puso ng bawat siyang narito upang Lord maganap, matupad namin ang iyong mga salita sa tulong mo. Purihin ka, Panginoon Diyos, at sandal to, Panginoon Diyos, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang siyang sumaamin, Panginoon Diyos, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang pakikipisa ng banal na Espiritu Santo, ang sumaamin sa sandaling ito. Maraming salamat. Ito po ang panalangin na mayroong pasasalamat sa iyo, pagtataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon Diyos. Yan. Manatili po tayo nakatayo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ayan po. Amen. Pawit na lang po na meron po tayong pagkain. Thank you.